tapos na kaligayahan ninyo. Yan po sinabi ng ating presidente. Sino po ba mga tinutukoy niyo doon? Ay yung press con niya kagabi. Tapos na ang mga kaligayahan nyo, wala nang gagawa ng masama, mapukulong kayo, wala na kayo Pasko. Tapos na ang kaligayahan nyo, parang kulang doon eh. Anong kulang doon, Manong? Eh dapat yung mga mastermind ang pakulo niya at mga talagang Asan nga po? tinanong niya lang nung banda muli, tapos na maniligayahan nyo. Kukulong kayo. Wala kayong Pasko. Isa rin ang question, kumusta ho si Speaker Romualdez? Language po daw yan ng ibang bansa. Parang nataranta na eh. Tapos, the Senate, and I'm not a lawyer, but if he's included, yes. I don't know. Pero ano po bang reason bakit? I don't know. Ano reason ba't parang dinidepensahan niyo yung mga yun? Parang tinatago, iningatan niyo? Yun nga eh. Walang maniniwala dyan dahil pinoprotektan niya yung first cousin dyan na tinutukoy na mastermind. Kung ikulong nila ang mga mastermind at nakilabang, masaya ang tao bayan. Anti-corruption. Sabi nila, ang Pilipinas daw ang pinaka-corrupt sa Asia. O nag-aantay lang ba tayo ng maraming magiging corrupt? Anti-corruption. Magkakaroon nga ba tayo ng People Power 3? May mga rebelde ba ng bayan na Gen Z nagkagayahin ng ibang bansa? At totoo nga ba ang destabilisasyon? Pag-usapan natin ngayon with EFG Consultancy and Impact Publishing. Ito po ang inyong agenda. Joining me today, siya yung former, hindi na kailangan manong mag-introduce. Andito po natin, kapanayam natin ngayon si Manong Chavit. Manong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang oras po inyo lahat. Siguro, diretso na po ako sa tanong ko. Ano daw sikreto nyo? Bakit ganyan ka kagwapo at ang lakas-lakas mo pa at marami pa rin na-inlove sa'yo? AI. Iyon. AI daw po ang sikreto. Pagdating dito po sa nangyayari ngayon sa press con kagabi, anong sinabi kagabi? Tapos na kaligayahan ninyo. Yan po sinabi ng ating presidente. Sino po ba mga tinutukoy niyo doon? Ay yung press con niya kagabi. Tapos na ang mga kaligayahan nyo, wala nang gagawa ng masama, mapukulong kayo, wala na kayo Pasko. Tapos na ang kaligayahan nyo, parang kulang doon eh. Anong kulang doon, Manong? Eh dapat yung mga mastermind ang pakulo niya at mga talagang nagnakaw. Maganda ang manipulation niya, tapos na lahat, plansyado, wala nang makapagnakaw, dapat nung araw pa sinabi na yan. Maganda, tapos na sila eh. Nasa yung mga natapos, nasa yung mga natakaw. Asan nga po? Tinanong niya lang nung banda muli, tapos na maniligayahan nyo. Kukulong kayo. Wala kayong Pasko. Diba? Tapos, dalawang question lang dahil busy ako. Alis na. Dalawa nag-question. Isa rin nag-question, kumusta ho si Speaker Romualdez? Language po daw yan ng ibang bansa. Parang nataranta na eh. Tapos, the Senate, and I'm not a lawyer, but if he's included, yes. I don't know. Pero ano po bang reason bakit? I don't know. Ano reason ba't parang dinidepensahan niyo yung mga yun? Parang tinatago, iningatan niyo? Yun nga eh. Walang maniniwala dyan dahil pinoprotektan niya yung first cousin dyan na tinutukoy na mastermind. Kung ikulong nila ang mga mastermind at nakilabang, masaya ang tao bayan. Kung ikukulong yung mga ginamit lang nila
at makatakbo yung mga nakapagkakot na. Eh, hindi maganda yun. Eh, willing naman daw po magbalik ng 10% eh. Wala. At hinihingi nga 25%, 30%, 40%. Kung anong sinabi niya, babalik natin. Wala pa. Mga 3 billion, mga plus, hindi wala pang abot na 10 billion. Nasaan napunta yung 500 billion mahigit? Sa karanasan nyo bilang governor, kayo po ba nakaranas din kayo ng mga ganyang flood control projects? Wala. Kaya ako ang tatay mo kontraktor. Ako kontraktor ako. Never kami nakatigil ng bilyon-bilyon. Ito, 3 years ang presidente natin. Si Diskaya, 331 billion na nakuha. Doon lang sa ano ni Presidente sa Ilocos Norte, 7 na bilyon nandun. Karamihan ng project ni Diskaya nandun. Pero Nagpunta sila kagabi, kahapon, finally, sa pagkakaroon ng Ilocos, bakit yung ginagawa ng Ilocos Norte? Maliwanag na maliwanag sa Senate, tinago nila. Yampasan ang Ilocos Norte. Nung binatigos, nandun, ayaw pala, Ilocos Norte. Nagsara na, tunaw. Bubuksan daw. So yun lang dalawang hindi ko. Unahin nyo na Ilocos Norte para magkaroon ng kredibilidad ng ating Pangulo bago magbintang sa iba. Nagpunta naman kahapon lang. At out of less than 200 projects of flood control, 4 lang na malalapit ang pinuntahan. Bakit sa tingin niyo yung ganun strategy nila? Para masabi lang na nagpunta na sila ro, walang ghost project. Ang nagsasalita doon walang ghost project, yung mga engineers nila. May mga binanggit, si Presidente mismo nagbanggit, nandun yung mga Diskaya, ganon-ganon. Pero yung paborito na lang kontraktor, hindi binanggit. Yung mayor ngayon ng Lawag City. So sa tingin niyo, Kontraktor yun, nandun kung ilang bilyon ang binigay sa kanya. pero hindi binanggit. Hindi binanggit. Sa tingin niyo, ito yung parang back to you na nangyari. Kasi sila po nag-ungkat niya, di ba? Hindi nila akalain na yung Pandora's box, they open a can of worms. Overall, yung press con niya po kagabi, overall, ang tingin ko, parang tinatakot na ang tao, sinasabi niya na kalmado kayo, tapos na, makukulong sila. At malinis na tao, ang ating Pangulo, malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So, naghuhugas na ng kamay, tapos na. Ano ba? Sinuswerte sila? Pakukulong yung mga ginamit nila. Pera, wala na. Wala na, nagtatago na sila. Ang habulin natin, mastermind. Saan napuntang pera? Hindi yung mga ginamit nila na kontraktor, mga engineer. Isasakripisyo yan, patitawan niya, ilalaglag. Wag lang umabot sa kanya. Napapagalan kayo sa nangyayari. Hindi lang nababagala, pinalalabas na siya pang hero. Hindi. May maglalabas na yan doon eh. Matatrace natin lahat yan. So, sinadya. Yung, ayan naman kayo. Alam niya, hindi naabot sa kanya. Kaya bisigan lahat. Eh, kasama siya eh. Wala ba siyang sense of mind na nagmumukha na siyang ano? Parang tuliro na eh. Parang tuliro na dahil binibintangan lahat kayo. Dahil kulang na lang bintangan, sinabi niya, because of the typhoon, because of climate change, kulang nilang, pakulong kayo lahat, kulang na lang siyang sabihin, pati bagyo kukulong, pati climate change kukulong. Pero yun lang siya sabi niya eh. How do you feel na yung tinutukoy mo na presidente natin outside the country, representing us to many countries, na parang sabi daw nila yung napapahiya ang Pilipinas. How do you feel about that? Nakakaya at nahiya na ako. Nakita naman natin lahat. Nagpunta sa ibang nasyon, hindi pinansin ni Trump. Dinigyan lahat ng tulong, lahat ng nasyon nandun, pera siya. Nagpunta rin sa US.
Binigyan lahat ang lalaki. Siya, 1%. Yun, At yun, piramid pa tayo. yun yata yung dahilan kung bakit yung mga nalindol na baha, nagbigay lang daw siya ng 5,000 as a recovery sa mga pamilyang nawala ng bahay. Hindi yun eh. Pero yung sistema nangyayari sa ating bansa, hindi mawawala graft and corruption hanggat di nawawala ang mga mastermind at katinako. If you had a chance to fix the corruption, ano yung unang-unang mong gagawin? Paano maayos yung corruption sa Pilipinas na sinabi walang pag-asa? Kasuhan, ikulong, yung mga mastermind. Sampulan. Unahin mo taas. Hindi yung ibibintang ko sa iba. Hindi mo ibibintang sa iba. Ngayon, sinasabi niya, ganito lang gawin natin, gawin na lang natin. Wala lang mga pagkakaw. Kung iyan ang sinabi yung pangupo niya, di ba mahusay ang ating bansa? Bagsak na lahat. Lahat ng ekonomiya natin, bagsak na lahat. Sino may kasalanan niya? He is the commander-in-chief. It is his command responsibility kung ano mangyari sa ating bansa.